Good morning, Eastern Visaya. Ano itong oras? Mayroon na kita 6 minutos na nakalabay, alas 8 sangkay. Good morning Eastern Samar. Good morning Eastern Visayas. Ukunhain na kaman na dapit yan anaso na Pilipinas. Maupay nga aga sangkay. Welcome atong taramdaan. Good morning Eastern Visayas sa Lunes nga edisyon. Aba, ultimo nga Lunes nga adlaw ito na Disyembre. December 29, 2025. Yan syempre may enjoy ito na aton mga empleyado doon halawig nga selebrasyon ito na kapaskuhan nga na ito pagsalinurog hit pagtapo hit bago nga tuig. Yan, suspended man ito na aton mga trabaho hira. Anto na lain lahat to na mga nagpapadangat ito na basic services. Ayan, sangkay, syempre kabakyang nato na ng mga, syempre, partner sa pagpatin mga balita pag-ibot habugos nga riyon 8. Anton Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod. Nga na sugod man ito Philippine News Agency nga PIA. Philippine Information Agency gihapon. Kung may ada taga-partner, yan nga adlaw. At iniyan kamtuhan ito ni yung host para hininga aton panlunes nga edisyon. At di kami nga da ito na kaalas 9 sangkay para ito na mga latest yan na ang atak na pinakabag-ong mga sumat palibot ha aton rehiyon. Ayan, aton ka-partner di da Radyo Pilipinas Calbayog, Miss Suzette Pretensio, and Radyo Pilipinas Sugod, Mama Gemma Destriza. Ngayon, syempre, good morning nga ito ng mga ka-partners di da naman na istasyon na ito na aton mga inhinyero. Sugod man ni isang Sir Gina Villan and isang Sir Dindo Alaras. And Sir Ian Aranto gihapon ito ang regional head ito na PIA. Yan sangkay hangaran ito ang bugos na persa hit DYST Maman Station Manager at Ruth Bunda, Chief Tech Sir Joy Policarpio. Amon admin Sir Buboy nga nanaka na partner, di din naman na Master Control Engineer Al Queen. Siyempre, welcome ito na yung mga messages sa didigihapon ito na aton live stream, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, and Radyo Pilipinas Sugod. And sugod man, dito na Philippine Information Agency gihapon, PIA Eastern Visayas official Facebook page. Yan. So, kumusta saan kayo? Pero siyanghan, unahan ta kumustahan ito na pagtagapanahon. Ngayon, iba pang updates siyanghan unahon ta. Ngayon, to RP Calbayog, matikang naman ka na Miss Suzette Pretensio. Good morning, Eastern Visaya. Miss Suzette, good morning. Yes, Miss Suzette. Ni Ma'am Abunda. Good morning gihapon. Kan Ma'am Gemma Destriza sa RP Sugod. Ngan sa bugos nga para sa San RP Sugod sa pagkumuno ni Sir Dindo Alaras. Sa aran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako ni mga kaupo diyan ang Lunes dede sa RP Calbayog si Suzette Pretensio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control si Joven Cardina. Yes, Merry Christmas. Belated Merry Christmas. Yan, advance Happy New Year at idayan nga natin Gemma, no? Pero nala kaadlaw in aton na i-welcome ang 2026. So, kadaligod na sa panahon, dadayan na sa amon at Gemma nga natin dayan, nafe-feel na ang kabisihan sa mga kalsada sa Calbayog. Oo, yan na pala nga aga, no? Linda mo na mga tao. Yan mo na
nagakadto sa mga fruit stand yan na adto nakatindog dito dapit sa may Gaisano. Oo, so sa mga karuyog magpalit, may ada mga fruit stand dito sa may Gaisano nga dito dapit sa may 7-Eleven. So pwede ka mo pangita. Oo nga, mag-survey kung pipira na ba ang presyo sa aton mga prutas. Antigo man good ka dati. Dayan, nga natin Gemma, no? Nagtitika harani, bago nga tuig, 31, nagtitika mahal ang natin mga prutas. Pero, good. Miss Susan, Sa inisan mga tradisyon naton nga Pilipino, nga kinahanglan sa aton lamesa, may ada sa mga ligdong nga mga prutas. Diba? Pampaswerte ko, no? Oo, so may dito mga nakaprepara na nga bugos na nga 12 nga ligdong nga mga prutas in may daliwat ka mo mapapalit. So, busy ng kakasadahan niya na dito sa Calbayo o sa mga maglalakat, magpapalit, and pwede na ka mo. Magpalit pala yan ay nagtitika ulo, nagtitika damo ang tao. So, holiday rush naman good. So, dito sa Calbayo ang amon temperatura, di kami sa 26 degrees Celsius, but it feels like 32 degrees Celsius. So, mapaso yan na nga dito dayan, nga ate Gemma, no, talagang nagpapasikat si Mr. Sun. Pero, pesar sa na, may the forecast nga niyan, nga kulot, posible nga magkamayada sa pag-uran. Posibleng umuran niyan, ang tsansa sa pag-uran ay sa 38 to 51%. So, mga kulop ini around mga alauna o alas 2. So, sa mga malakat niyan nga kulop, diri sa mga malakat gudyan nga aga, pagdara na lang kamusan payong kay umuran o umadlaw man, ang payong in aton nagagamitan. Parte naman sa kuryente. So, kakulop kakulop in nagkamayada sa emergency power interruption. So, madali ay naging parong ang kuryente mga alas 5 hangtod alas 6 aga sa substation San Carayman, feeders 9 and 10. So, ang rason sa pagkaparong sa kuryente kakulop, ang pag-upay o correction sa hotspot sa main jumper sa 13.2 kV. Samtang pagka alas 8 hangtod alas 9 san aga naman, ang kamayada gihapon san madali ay nga pagparong sa kuryente kakulop, ang affected substation ang San Agustin substation, feeders 6 and 7. Ang rason, may tungod gihapon san correction san hotspot of main jumper of 13.2 kV. So sa pagkaya na waray bag-o nga ginpagawasan sa Malco 1 o gan NGCP san power interruption. So hinaton ta magduro diretso ini nga talaga di rin mapaparong ang kuryente para mahayag naton nga isalubong ang bago nga tuig 2026. Ngan good news at dayan nga natin Gemma, no, kay nagpagawas ang sa Melco 1 sa era hiring. Diba? May ginpagawas ang sa Melco 1 nga abiso sa mga namimiling sa trabaho, namimiling sa rasan upat nga dedicated nga service-oriented nga mga individual para umapi, mag-join sa Melco 1 como mga meter readers. So, ani nga posisyon, and pwede niyo applyan. Mag-send lang ka mo sa resume ng application letter sa hr@samelco1.com o diri nga ni bumisita sa Melco 1 headquarters dito sa Barangay Carayman, Calbayog City. So, ang qualifications, graduate sa miskanano nga electrical related course, preferably may experience in field work o meter reading, may ada valid driver's license,
physically fit and capable of extensive walking and field work with good communication and interpersonal skills, honest, reliable, and able to work with minimal supervision and proficient sa mobile applications. And requirements, resume, application letter, medical certificate, latest drug test, diploma, transcript of records, certificate of employment, photocopy, Santin ID, SSS ID, Pag-ibig ID, PhilHealth ID, driver's license, barangay clearance, ng police o NBI clearance. So again, pwede niyo ito isend sa HR at samalco1.com o diri nga ni bumisita sa Samalco 1 headquarters dito sa Barangay Carayman, Calbayog City. Kato naman kita sa aton tubig, ang Calbayog Water Company Incorporated in waray nagpagawa sa abiso san pagluya o pagkawara san abid san tubig sa bugos nga service area san Calbayog Water Company Incorporated. So, good news gihapon, hinaot nga magduro-diretso gihapon ang ini nga serbisyo sa Calbayog Water Company Incorporated. Nga hinaot unta na pag-abot sa 2026 in mas mag-upay pagod ang serbisyo sa Calbayog Water Company Incorporated nga kundi ano anaton mga medyo maluya ang abid sa tubig and magkusog na nga tanan nga service area sa Calbayog in talaga nga maserbisyo. So, siya ito na ito latest update sa utilities today sa Calbayog. Sa peace and order at dayan nga natin Gemma nagpapabili naman kami nga generally peaceful. Alright, adyan mga nahikay nga balita, adyan ito mga top stories of the day dito sa RP Calbayog. Haros 3,000 nga land titles gindistribuer sa Department of Agrarian Reform Region 8. Balogan City, ginparigon ang trapiko yana nga holiday rush. Samtang indignation rally ginbuhat san mga Samarnon para pagkondena san mali nga ideolohiya san CPP, NPA, NDF. Nga Nortehanon SEA Games champs umuli na sa probinsya sa Northern Samar. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ng pagbaya sa live stream kay aton ini iglalaygay nga mga balita sa second part sa Natantaramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Ate Dayan. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Mrs. Zetter Pretensyo. Hato ni mo mga pasiunang impormasyon. Nga iba pa update sa notikang naman Haradyo, Pilipinas, Calbayog. Good morning, France Navarrete Probe. God bless and Happy New Year. Salamat hito na papuso. Nagsugod man nga dahiton Hornada and Barion family. Dida naman halo ng Dolores. Morning hito mga ka-Eastern Visayas Wallet House. Kasamang mga anak ko at family ko. Sina Mama, Papa Dave ngan and Mr. ni Mama habang sleepy pang Mr. ko dahil kagabi aba nandito ang boss niya inuman na ba okay la ano basta anin hiya moderate la ito and siring pa man drink responsibly. Balita ko Kuya Paul, good morning. Then, syempre, nga na ito na baby Janjan and Butoy JP. Thank you so much, ating channeling. Dida naman halo ng Dolores na kantabayan ito natin na programa. Yan, oras nga 20 minutos na nagkalabay, halos 8 na aga. Ganito naman kita sugod Southern Leyte para gihapon hin mga pasiunang impormasyon. Matikang naman kan Mama Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Gemma. Yes, good morning, Miss Dayan and Miss Josep. Good morning, Radyo Pilipinas, Eastern Visayas, no? Tibok Eastern Visayas. Okay, kahimtang sa panahon nato karon diri sa lalawigan sa Southern Leyte, bisado na tayo easterlies or mga shorelines, pero ang nagpakita man si Mr. Sun, no, na ang
ang kahayag ni Mr. Sa ni Haring Adlaw, pero dili ta mo konfiyansa mga higala tungod ni ining maulagi, no, kining habagat karon o kining shoreline. So amping-amping gihapon ta kay mo kalitrag pag-uwan-uwan, mao na jud ni ang inyong panahon. By the way, ato katugbang diri sa Master Control si Parinoel Palugod, ug sa support it's Monday, 29th day of December, adunay opisina karon ato nga mga kaubanan diri sa atong admin, sila si Miss Rosemary Mikate, sila si Igoy Paul o si June Amora, and of course ato nga mga frontliners, no, sila si Alchin Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuil, Jevic Epes, o kining mong higalag alagad sa kahanginan Gemma Destriza, pilagi sa pagpangunan sa atong station manager Dudens Alaras sa Radyo Pilipinas Sogod. O atong kahimtang sa atong supply sa kuryente o sa atong tubig, it's 24 hours man ang gihatag nga serbisyo, pero nakasinati ta kaganina og paglinog, no, pagtayog mga 3 o'clock in the morning, pero man ko kamatngon unja ingon na pud diri na pud ta sa studio ning tayog na pud kuno gamay matud pa ni Miss Dalia Urit Atuil, pero wag gyapon ko kamatngon. Okay lang, so pasalamat ta, and then bantay-bantay ta kay naman jud ni mga aftershocks. Og sa ato sab nga peace and order situation, para jud nanawagan ang atong kwerpo sa kapulisan, labi na kining pagtagbo na nato sa atong New Year, sa atong bagong tuig, nga kun malika dyan ato jud ya ihikling, no, kining mga pabuto. Dunay ubay-ubay nga mga pabuto nga gipagawas karon sa PNP. Sige-sige la ang ilang panawagan, og we are hoping and tumano ni sa ato nga mga katawhan, ilabi na sa mga kabataan. Hinoon gipasabot sa Department of Health nga medyo miubos karon ang ihap sa mga nabuthan, no, kalabot sa mga pabuto. Tingali kay sige tag crisis ta karon, dihay ubay-ubay nga mga bagyo, mga baha nga nahiabot ka nato, no, mga kalamidad. So basin pa og mahinungdan og mahimo pa ato na lang gyud likad dyan, di na ta mo gamit niya ng mga pabuto kay mahal pa og peligro pa nga madisgrasya. Kasagaran sa mga nadisgrasya mga higala ang ato nga mga kabataan, no. So ato sab nga overall situation diri sa Southern Leyte very peaceful. Usa ang lalawigan sa Southern Leyte sa sa mga lalawigan sa tibok nasod sa Pilipinas nga malinawon nga lalawigan, no. Og pasalamat ta sa mao nga mga kalabuan. Og early this morning diri sa Bisagwa pay klase ang SLSU, diri may mga drummers nato karon diri, basin og dunay mga activities ang ato nga mga estudyante. So Miss Dayan and Miss Josette, ang ato nga mga nanag-una nga mga kalambuan para karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa atong mga nanag-una nga mga developments. Sa ato nang nabalita, no, LGU Silago sugato ng bagong tuig sa ipahigayong New Year's Eve countdown. Nindot na ba ng Silago Southern Leyte when it comes to tourism? Number 1 ang Silago. Naadyo na sila dihay artificial nga snow. Oo, parang sa Pasko nagpalit yun na sila from Japan ang atong LGU diha sa pagpanguna ni Mayor Lemuel Honor. Samtang Sogod Municipal Police Station nag-awhag na sa mga giniling pabuto pagtagbo sa bagong tuig. Kapin 8 milyones o 8 milyon ka pesos na dawat sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte para sa mga senior citizens. O provincial nga kapulisan sa Southern Leyte naghatag og helmet sa mga motorista. Duha ka sakyanan na disgrasya sa lungsod sa Buntok, Southern Leyte. Samtang Barangay Emergency Response Team sa Silago gipalig-on ang katakos sa panglawas og kinabuhi. Southern Leyte State University nagpahigayon og online seminar sa mental health. Kini uban pa masayran sa pagpadadyon sa atong mga paragupan dinhi sa atong tulumanon. Damang salamat Ma'am Gemma Destriza. Ato ng mga pasiunang impormasyon na laray uluhan nga iba pa nga update sa tikang naman na Radyo Pilipinas sa Sugod, Southern Leyte. Nagdara oras 26 minutos na nakalabay, halas 8 sangkay.
nga na din naman na aton probinsya, City of Borongan, probinsya ni Eastern Samar, in medyo madalumdum, ano? Kanina si katadtuhi Mr. Sun, tapos yan na naman cloudy na sangkay. 26 degrees Celsius ito natin air temperature but feels like 29 degrees. May ada kita gutiay nga tsansa ada 20 to 30% nga tsansahin pag-uran. Niya na pag-abot hiton alas 9 nga da ka alas 12 hiton adlaw. And so far, base ito na update from the DUST Pag-asa, waray taman na binabantayan nga low pressure area or low pressure areas mapagawas or sa kabito na ito na Philippine Area of Responsibility yan na nga takna. So, na nagpapabilin hi Shearline, ano, amo ito nakakapagpauran nganhi naman haato na dapit. Hi, iba pang update pag taga-tubig, uray man paabiso ito na Borongan Water District para hin service interruption. May dera pa baro abrido ito na opisina, yan na ang adlaw dyan, December. Ma-advance kita na January, December 29, nga da ang hito na January 2. So, abriti kang hituan alas 8 taga, nga da ka alas 5 hituan na kalap. So, para ito ng mga magbabayad ng may ada mga complaints o service request, pwede ka mo bumisita nga na hituan irabuhatan. And update from the Eastern Samar Electric Cooperative, waray man gihapon scheduled power interruption. So far, so good ito na ato na serbisyo pag taga-kuryente, ano? Waray ko nga din nakita nga iton iba-ibang platform hiton Eastern Samar Electric Cooperative. Pero ginpapasabot nga hangatanan nga mga member consumer owners nga waray pasok iton opisina iton sa Melco. Yan na ang adlaw nga dapa hiton ka January 2. Kay work suspension ano December 29 syempre pagabot hiton buwas nga adlaw. Rizal Day regular holidays, New Year's Eve December 31. January 1, New Year's Day nga na January 2, work suspension gihapon. Hay laro madto ni ginapalusad nga Memorandum Circular number 111. Pero syempre para dun mga consumer owners nga magbabayad nito ni ira power bills, pwede po makadto iton remittance partners. Sugad hit Palawan, M. Luwilier, ngan Save More. Pwede liwat magbayad online ipinaagi ito na GCash nga na ZenPay. Yan na may ni ito na paabiso hiton Eastern Samar Electric Cooperative. And pagtaga-peace and order situation, generally peaceful man kita, ano, habugos nga probinsya Eastern Samar. Yan lalauman ta ano maging mahimyang lang nga dapat ito na pagtapo ito na bagong tuig. Salit keep safe sangkay ngan syempre enjoy tahin talwas nga na mahimyang ito na pagtapo hit New Year. 29 minutos na nakalabay, halas 8, di naman datun mga laray luhan na hikay na bugos nga person na GYS team. And good morning aton news contributor, syempre aton partners, production team, tikang kan dati Pena Pumida at Isel Caberian dati Daisy Lalos sa Belazar. Residente na CRCF sa maglipayon nga nagsalinurughan kapaskuhan, ha inisyatiba na Diaz WD8. SU Board of Regents nagtugothan 5.26 million pesos para structural assessment han upat nga buildings sa isumay na katapos han October 2025 nga linog. Duha nga pulis sa sulat arestadohan mahisakpan hasulodhin na bublangan niyan hadton Pasko. Ato na detalye sangkay niya na pagbalik face to aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Ang oras nga, 34 minutos na nakalabay, halos 8 sangkay. Good morning, Ma'am Charmaine Caraga. Good morning, Ma'am Heidi Buraca. Salamat hituan iyo message or comment aton comment box. Ngan sugod man, adipan mensahe ni Ate Jen. Belated Merry Christmas, Radyo Pilipinas Kalbayog and sugod. Advanced Happy New Year sa ating lahat. Salamat sa agency nila, Mister. Silang hinirang na champion sa katatapos lang na Interagency Basketball and Volleyball Tournament. Second place kami sa volleyball. Ay, okay lang ito na bisan second place. Ayan, anyway, congratulations and advanced Happy New Year gihapon. And sangkay, balik naman kitang adtuhaton mga partners sa paranan mga detalyan balita. Siyahan, balik kita unahon ta RP Calabayog, tikang ka na Miss Suzette Pretencio. Good morning, Eastern Visayas! Mga salamat otro Ate Dayan para sa siyahan nga balita dede sa RP Calbayog. Haros 3,000 nga land titles gindistribuer sa Department of Agrarian Reform Region 8. Ini igdetalye ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Maabot 2,298 nga land titles ang gindistribuer sa Department of Agrarian Reform Region 8 sa 2,396 na farmer beneficiaries ilarom sa support to parcelization of lands for individual titling split project. Sakop sa mga gindistribuer nga e-titles ang por lo menos 4,863 ka ektarya sa tuna sa mga probinsya sa Samar ug Northern Samar. Katuyuanan sa programa nga siguraduhon ang klarado ug individual nga pagtag-iya sa tuna sa mga parauma nga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program.
Base sa DAR, ginalauman nga magahatag ang proyekto sa mas marig-on nga land tenure security, mas dako nga access sa serbisyo ug kapital ug mas marig-on nga panginabuhian para sa mga parauma mao ang pitad pakadto sa sustainable nga kauswagan sa probinsya sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Baldas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat, Charmaine, sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga kalambuan gikan diri sa atong lalawigan Southern Leyte para karong adlaw LGU Silago sugaton ang bag-ong tuig sa ipahigayong New Year's Eve countdown. Ano ang report ni Aljon Malot? Okay, atong ipadangat ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Dong John, please come in. Mabulokon nga sugaton sa lokal nga panggamhanan sa Silago, Southern Leyte ang maabot nga bagong tuig. Nasairan nga magpahigayon ang lokal nga panggamhanan og 2026 New Year's Eve Countdown Party sa Disyembre 31 sa SJAP Plaza, Poblacion, District 1. Gidaw nga himuon kini sa alas 11 sa gabi ug dawaton ang tuig 2026 nga puno sa kasadya pinagi sa usa ka fireworks display. Mamahimo usab nga malingaw sa parayong giablihan nga Christmas Village. Samtang pasidunggan usab sa lokal nga panggamhanan ng mga barangay kinsang mga mananaog sa Barangay Christmas Tree Design Contest. Ingon man ang mga tunghaan nga mananaog sa School Storybook Christmas Tree Contest. Giabi-abi ang katawhan sa pagsaksi sa wang kalihukan ug moduyog sa pagsaulog sa bag-ong sinugdanan. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Nga para siyahan nga sumat na hikayhan DYS team as Board of Regents nagtugot han 5.26 million pesos para structural assessment han upat nga building sa isumay na katapos han October 2025 nga linog. Ang detalye matikang kanatipen pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang Board of Regents sa Eastern Samar State University ESU ang usang resolusyon nga nagahatag otoridad ha pamunuanhan universidad nga mag-procure him professional engineering services para structural analysis nga integrity assessment hanapat nga building nga main campus nga nadao tungod han seryen mga linog nga natabo han October 10, 2025. Ingon igin sumat ni ESU President Dr. Andres Pagatpatan Jr. durante ang ginbuhat nga mini press conference on university updates han Disyembre 26 sa Kanugtan Hall ESU Borongan nga ginatenderan hin mga representante tika nga magkalain-lain nga campus upod ang mga student officers, local media, campus publications, faculty and staff ang universidad ug personnel han Borongan City Police Station. Sumalakan Dr. Pagatpatan umabutin 5,259,840 ang kabugusan nga pondo para structural assessment han College of Education Building, College of Hospitality Management Building, College of Engineering Building and Administration Building. Ang pondo ay magtitikang ha fiscal year 2025 Program of Receipts and Expenditures han internally generated fund han ESO. Ginsaring luwat han pamunuan nga importante ini nga pitad para masiguro ang safety han mga estudyante, faculty, ngan personnel han universidad. Iginpahayag ni Dr. Pagatpatan nga ang mga eksperto la ngan mga otoridad ang may katungod pagdeklarar kunan usa nga building han gobyerno diri na talwas o mahimo pa gamiton. Ginbuhat ang katitiro kadungan han utro paghatag kasiguraduhan han pamunuan han universidad nga mabalik na face-to-face learning modality ang nga tanan nga klase habugos nga campus han Eastern Samar State University antes matapos ang Enero 2026. Tungod han sunod-sunod nga naeksperyensyahan nga linog nga probinsya na kalabay nga bulan ng Oktubre na apektuhan ang pipira nga building han ESO nga tanan nga campus labi na ha ESO main campus sa may Pangdan, Borongan City kundi upat
hini ang kinahanglan igpailaro na structural integrity evaluation. Base sa resolusyon, sakupan proyekto and visual inspection, non-destructive testing, structural modeling and simulation, damage classification, ganin paghimo detalyado nga technical reports nga may ada mga rekomendasyon para ha posible nga remediation. Ginbabana-bana nga matatapos ang bugos nga assessment, suludhin na pulo kasimana. Samtang nabaruan ha assessment report, Damang salamat at ipan ang pumidahan na detalyehan na balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang pa nga balita, Catbalogan City, ginparigon ang trapiko yan ang holiday rush. Detalye pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Ginparigon sa Board of Catbalogan Auxiliary Office o CLEO ang mas istrikto nga traffic management ngan control operations para masiguro ang seguridad ngan maupay nga pag-abid sa trapiko sabot nga san holiday rush ini nga pitad kabahin san Kamurayo Catbalogan Initiative san gobyerno lokal nga nagpapakita san dako nga pagataman san lokal nga gobyerno sa seguridad ngan kaupayan san mga Catbaloganon. Nagpahayag gihapon ang buhatan san serye san mga pagpahinumdom para sa mga nagbabaligya, kinahanglan magpabilin sa designated vendors area, kinahanglan klaro ang sidewalk ng kalsada, husto nga paglabog sa basura, ngan kooperasyon sa mga otoridad, labi na durante sa road clearing. Para naman sa mga konsumidor, magpabilin nga alerto, magin mabinantayon sa personal nga gamit, magbantay kontra pickpockets, sumunod sa traffic rules kan pilion ang seguridad samtang nagpapalit o nagbabiyahe. Kaupod sa city government, ginawhag sa CLEO ang pagbarublig para sa malinawon, organisado ng talwas nga holiday season para sa ngatanan. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 43 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Sogod Municipal Police Station nag-auhag na sa mga katawhan batok sa gidadiling pabuto pagtagbo sa bagong tuig. Ani ang detalye sa atong report. Radyo Pilipinas, report. Sa balitang lokal, nagpagawas og pahinumdum ang Sogod Municipal Police Station ngadto sa publiko aron magpabiling luwas og responsable sa pagsaulog sa bagong tuig ilabi na sa paggamit sa pabuto ubos sa kampanya sa Oplan, Bandilyo. Sumala kang Police Major Joseph Jerry Inot, officer in charge sa Sogod Municipal Police Station, ang paggamit og pagbaligya sa ginaliling mga pabuto makapahinungdan og seryosong disgrasya sama sa pagkabali sa kamot, sa tudlo, pagkabuta, sunog o bisan kamatayon. Gipahinumduman usab sa kapulisan nga hugot ang gidili sa balaod ang mosunod nga klase sa pabuto: Piccolo, Wato C, 5-star, Super Lolo, Pla Pla, Judas Belt, Goodbye Philippines, Giant Bawang, Atomic Big O, Triangulo o Triangle. Lakip na ang tanang improvised o hinimo nga mga pabuto. Ang paggamit, panag-iya o pagbaligya sa maong mga pabuto naglapas sa Republic Act No. 9514 o ang Fire Code of the Philippines of 2008. Ang mga masakpan nga musupak niini mahimong mapreso o multahan depende sa matang sa kadaot sa paglapas. Nag-auhag ang Sogod Municipal Police Station sa mga katawhan nga mosunod sa balaod ug mopili og luwas nga paagi sa pagsaulog aron malikadyan ang disgrasya ug maprotektahan ang kinabuhi ilabi na ang mga kabataan ug ang publiko. Balita gikan sa kwerpo sa kapulisan ning lungsod sa Sogod para sa bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Halay pang sumat may ikalhan na diwayas tiyang duha nga pulis hasulat arestado may sakpa na sulodhin na buglangan ni Anhana Pasko. At alimatika ang kada today sa Lalo sa Blazar. Radyo Pilipinas, report.
Par ni Police Colonel Ernesto R. Macasil, Provincial Director han Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO ang pag-aristo niya duha nga tauhan katapos may sakpan na sa Kuban Bublangan habungtuhan sulat Eastern Samar han naglabay nga Disyembre 25. Ang mga suspitsado nga may ranggo Police Staff Sergeant ngan Police Corporal in pareho residente han bungto nga naka-assign na sulat Municipal Police Station. Sumalak ang PD Macasil udtuhan Pasko, December 25, iging tawagan ni Police Captain Jose Fortunato Lumain, Acting Chief of Police ang sulat MPS nga igberipikar aton sumbong nga nagmalasumat may ada mga pulis sa Kuban Bublangan. Haluyhan istrikto nga mando tikang hitaas nga pamunuan nga nagdidiri ang mga pulis nga bumisita o magpartisipa rin bisan ano nga klasen huigo. Pag-ubutan team ni Police Captain Lumain hasulat kapit arena barangay Maglipay nagtan ng duha nga suspitsado nga tipagawas na han lugar dahil hirangging ka istorya gindara istasyon paring kaangayan nga investigasyon. Sumalakan PD Macasil ang duha nga pulis inada na yan na kustodiyan ng restricted na kampo samtang nagpapadayon ng investigasyon. Nang basarhan pa una nga investigasyon nagpapakita nga ang duha ni katalapas sa disciplinary mechanism han PNP partikularan pagpartisipar gambling of chance samtang nga adaha oras ang duty. Iniin mahagat nga igin babawal sumalan memorandum circular ang pinalutad hini inagtitika nga usa ka bulan nga usa ka adlaw nga dahin unom ka bulan nga suspension tubtuba dismissal hasad bisyo pahayag ni Macasil. Ang desisyon ni naada level na Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy. Kasumpay hini nagpasalamat ni PD Macasil ha civilian informants nga naghatag in impormasyon nga pulong niya dakan nahibuli nga pagpapakasag and transparency nga accountability halinyahan ESPPO. Ini nga pitadan ESPPO ang kapartehan seryoso nga internal cleansing han PNP. Unta magsadbing gihapon nga mabaskag nga pahimatnon nga tanan nga pulis sa probinsya nga maglikay ang mga lugar nga igimbabawal sugad ang mga bublangan, warehouses nga iba pa nga establishmento nga diri maupay ang reputasyon. Obligasyon natin nga magprotektaran komunidad nga magpakitahin maupay nga ehemplo pagtatapos nga pahayag han opisyal. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar, Han Italian Balita. Good morning, Eastern Visayas. Balik tide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, indignation rally ginbuhat san mga Samarnon para pagkondena san mali nga ideolohiya san CPP, NPA, NDF. Ini igbabalita ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Klaro ang bahayag sa mga komunidad sa Northern Samar ug Eastern Samar nga nadiri na maka-eksperyensya pa sa mga panhadlok ug mga panabuso nga ginkakabit sa CPP, NPA, NDF. Masobra 400 nga mga residente sa Hipapad, Eastern Samar ug mga bungto sa Las Navas ug Katubig sa probinsya sa Northern Samar ang nagpartisipar sa indignation rally dara ang mga placard ug ang panawagan nga undangon na ang extortion, harassment ug ginaaligar nga pag-recruit sa mga minor de edad. Como parte sa aktibidad, ginpermahan ang withdrawal of support sa CPP, NPA, NDF ug nagpahayag ang mga partisipante sa pagsuporta sa mga programa sa gobyerno para sa kahimyangan ug kauswagan. Nagtapos ang programa, pinaagi san pagsunog san mga bandera san CPP, NPA, simbolo san pagtalikod san komunidad sa armado nga pakikibaka ug otro nanindugan para sa usang talwas nga isla san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine san imo report. Good morning, Eastern Visayas. Balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Kapin 8 milyon ka pesos na dawat sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte para sa mga senior citizens. Ano report ni Javic Epez. Radyo Pilipinas, report. Jeff, please go ahead. Nagmalampuson ang usa ka tuig
nga programa sa social pension para sa mga senior citizen sa lungsod sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte. Diniabot sa kapit 8 million pesos nga pundo ang nilawat sa lungsod gikan sa Department of Social Welfare Development o DSWD. Sumala pang MSW Jessa Midrid, ara sa kapit 700 ka senior citizen ang nakabenepisyo sa lasing nga social pension karong tuiga. Gipas ang kusab ni Red, gano'n na pa yung posibilidad nga malugangan pa ang mga ihap sa mga social pensioner sa lungsod sa umaabot nga tuig subay sa panahon nga validation o pag-appeal sa mga kwalipikado nga katigulagan. Sa laing bahid gawag sa MSWDO ang mga senior citizen o ang ilang mga kapamilya ilang minakatong mag-ilan o 80, 85, 90, 95 ang pilaan ng mga ilan o sa kagatos nga bubisita sa ilang buhatan aron maghikay sa mga kikinalong requirement para sa ilang cash incentives subay sa Expanded Senior Citizen Act nga mahatagad to sa tanan nga makabot sa gitawag og milestone age. Panayon ang lokal nga pagagbahanan sa Limasawa sa pagpauna ni Mayor Melchor Petacorta sa pagpalikod sa mga programa o serbisyo aron masiguro nga ang tanang kwalipikadong senior citizen sa lungsod makanawat sa ilang angay nga benepisyo o suporta. Balitagikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Kadugangan nga sumat. Salamat, Epis. Good morning, Eastern Visayas. Para kadugang nga sumat na ikayhan GYS team, residente han CRCF sumaglipayan nga nagsalin urog han kapaskuhan ang inisyatiba han GSWD8. Ang detalye adin ato na report. Radyo Pilipinas, report. Hausa hiton mahinungdanon nga panahon itong tuig nagkatitiro kan mga kabataan kababaynaan kaupod ang Angels in Red Vest Centers and Residential Care Facilities or CRCFs. Ang Department of Social Welfare and Development or DSWD8 pagsalinurog han kapaskuhan. Ang selebrasyon ni nagtikang dinato na Christmas Eve nga nagpadayon nga dahan adlawhan kapaskuhan or Christmas Day. Dinan mga residente gikan haupat nga CRCFs and DSWD Eastern Visayas inaktibo nga ni kaisa ang mga harampang gimbuhat nga pauyas nga sugan man pagkarawat hin mga regalo. Ini nga mga CRCFs in an haven for women, home for girls, reception and study center for children, nga nan regional rehabilitation center for youth. Amin sa nga impadangat ni RSCC head Myla Banasta siring niya, through this celebration, let us continue to make the centers a place of full of hope, love, and care. Through this celebration, I hope that you remember that you are loved, you are valued. This year, I hope that we continue to show the true spirit of Christmas through love, kindness, and unity. Ano CRCFs ay nag-offer hin pagataman ng temporaryong nga maayupan ug maukyan hiton mga survivors and gender-based violence, neglect, abuse, and exploitation. Sugad man ang mga kabataan nga in conflict with the law ng children at risk. Impormasyon na hikay pinaagihan ni DSWD Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dian Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Nato ng oras, 54 minutos na nakalabay, alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Tamtang Nortehanon SEA Games champs umuli na sa Northern Samar. Ini igbabalita sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Malipayon nga gintarawat sa mga Nortehanon ang pag-uli sa duha nga gold medalist sa baseball tikang sa bungtos ng Pambuhan Northern Samar nga si Sir Gio Gorpedo nga John Raymond Vargas kahuman sa era Manilampuson nga pagrepresentar sa Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Sir Gorpedo nga Vargas nga mga homegrown talents sa probinsya bumisita sa provincial government nga nagpapakita sa era pagkilala sa era tinikangan, kaupayan ngan pagpadayon nga pagpasikat sa Northern Samar sa bugos nga nasod. Tidasan pagbisita, ginpahayag ni Vice Governor Clarence Dato nga igduduso ang paghatag sa cash incentive sa era kasunod sa era na dara nga pasidungog para sa probinsya. Para sa mga Nortehanon, ang era pagbalik direla pasundayag sa kadungganan
kundi inspirasyon sa kabataan nga bisan tikang sanggutiay nga bungto kaya makadaog sa dako nga entablado. Nakatalaan nga maguyag liwat ang duha nga atleta sa Asian Games sa Setyembre 2026 sa Nagoya, Japan como kaparte sa Philippines baseball team. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 5 minutos na laan nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Atong balikan ang mga kalambuan diri sa lalawigan sa Southern Leyte. Probinsyal nga kapulisan sa lalawigan naghatag og helmet sa mga motorista. Anong detalye sa report ni Miss Dalia Urit at Will. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Miss Daus, please come in. Imbis manakop sa kalsada, nakurat ang pipila ka mga motorista human gipara sa mga personahe sa kapulisan, dili tungod sa pag-issue og ticket apan kun dili paghatag og standard protective helmet para sa ilang nga pagbiyahe. Gibuhat kini sa PNP subay sa kampanyang Helmet Ko, Kaugmaon Mo. Ang mga kalihukan ni Pangunahan ni Police Colonel Raimundo Graviles, ang Provincial Director sa SLPPO, na himo pinaagi sa paningkamot ni Police Lieutenant Colonel Rick Tirelli, ang Chief of Police sa Community Affairs and Development Unit, ug ni Police Lieutenant Colonel Alan Cerro, ang Chief sa Provincial Operations Unit. Nakigtambayan ang usang Limasawa Municipal Police Station, nga gipangunahan ni Police Captain Joselite Esquillo, ang acting Chief of Police sa lungsod. Nasaran nga ang gikalidad nga helmet, personal nga gisponsoran ni Police Colonel Graviles. Ang mga kalihukan naglangkod sa Community Service Oriented Policing o CSOP framework nga nagpunting sa aktibo ug matinagdanong pagserbisyo ngadto sa katawhan. Gawas sa pagpatuman sa balaod, nahimo usab ang kalihukan isip usa ka plataporma sa pagpasabot sa ubang motorista. Naghatag og mubo nga pahinumdum og lecture ang mga kapulisan mahitungod sa mga lagda sa trapiko diin gipasiugda nga ang husto og dekalidad nga helmet usa ka tinuod nga tigluwas sa kinabuhi dili lamang usa ka legal nga kinahanglan sa otoridad. Tumong sa kampanya nga maminusan ang aksidente sa dalan nga moresulta sa kamatayon tungod sa kakuwang sa paggamit og helmet. Palitagikan sa probinsyal nga kapulisan para sa Bagong Pilipinas, Dalia Urit at Will, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, ang salamat Miss Dalia Urit at Will sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Nga na para ultimo sumat tikang DYAF sa LGU Arteche nagdumaray ng earthquake drill ha Municipal Hall. Alukang ng pamunahan Bugdon Arteche pinaagi ang Disaster Risk Reduction and Management Office. Malang puson nga nagdumarahin earthquake drill hadto naglabay nga simana ha Arteche Municipal Hall. Ana sabi nga drill may panoy umapaursa ito na preparedness nga responsiveness itong mga empleyado. Hana sabi nga bukatan durante hiton linog. Ang mga partisipante aktibo nga nakisa pag-practice o pagbuhat han standard dock cover and hold procedure nga sinundanin in pagbuhat hin orderly evacuation nga mga designated safe areas. Ini nga aktibidad nga para tihiton padayon nga commitment hiton Arteche LGU hapag pagkusog ito na pangandaman ha panahon hiton kalamidad. Sugad man at pagduso ito na katalwasan sa kabito na government offices sa pagsiguro ito na kaandaman or kaandam oras na hinabo ito na paglinog. Ining impormasyon na atong hikay pinaagihan LGU Arteche. May danal ka na 2 minutos ug sa mag-alas 9 balik kita nga dito na aton mga partners para naman panamilit. Good morning, Eastern Visayas. Yes, at dayan, wala na kata oras. So, kaminuto nila nagpapabili ng tis mag-alas 9, Bueno, marinamon tatapuson ang amon partisipasyon. Yan ang Lunes edisyon sa natong taramdahan. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat sa ako nakaupod sa Master Control, si Joven Cardenas. Nganda mo gihapon nga salamat sa ako nakaupod nga news contributor yan nga aga, si Charmaine Perito Balvez. Damo nga salamat at idayan nga natijama kan sa nga tanan nga namati sa aton yan na. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako trainee si Suzette Pretensio, iyon nakaupod yan ang Lunes edisyon sa aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas.
ug sa ngalan sab sa atong mga kaubanan gikan diri sa Radyo Pilipinas Sogod sa pagpanguna sa to Station Manager Dudens Alaras. Atong katugbang karon diri sa Master Control si Noel Palugod ug ingon man sa atong mga frontliners sila si Aljun Malot, Miss Ria Mikate, Ruel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuil ug Chefik Epis pinagi sa pagpanguna sa to Station Manager Dudens Alaras. Kini gihapon ni higala alagad sa kahanginan Gemma Destriza magpasalamat sa atong panag-uban ug good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nawa salamat atin mga nakabakyangin ng adlaw pagpatin mga sumata palibot habugos nga riyon 8. Thank you Miss Suzette Pretencio and Mama Gemma Destriza. Ug sugod man ato na ato ng mga viewers, listeners nga nag-comment gihapon na ato na live stream nga nada ito niratag sa nga panibalay nga nakatakna. Ayan natin din kamplon ato nilagin host buwas nga hausangkay hangaran ito ang bugos nga person at GYST Mamon Station Manager at Ruth Bunda, Chief Texter Troy Policarpio, ang Administrator bubuhay nga na ako na partner ni the Master Control Engineer Alquin. Sugad man ito na ating mga news contributors, tikang gana ating Pan Pumida and ati Daisy Lalosa Belazar. Thank you. Din hinaton tinitiklop sangkay. Damang salamat buwas nga how. Din hinaton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than